Tinatakasan na nga pala ako ng mga alaga kong katang kaya na may naisipan ko na bawasan na sila at ibenta na yung iba. Yung medyo malaki na. So yun na nga guys, for today's video ay mabisita nga pala ako. Ito'y kaklasiko na matagal ko ng kaplastikan, kaibigan. At sa tinagal-tagal ko na nga itong kaibigan, ngayon lang nakaisip na pumunta din sa bahay. Halos lahat ng kaibigan namin nakapunta na din sa bahay, siya lang talaga yung ayaw pumunta. Kung hindi pa ako nagpa-renovate ng bahay, hindi siya pupunta. Gusto daw niya kasing makita kung ano yung resulta ng paghihirap ko sa pagbablog. Kasi kapag ako'y napapagod na sa pagbablog, sa kanya ako nagareklamo. Parang kasalanan pa niya na naging vlogger ako Ganon kasi kami magkakaibigan kapag may mga problema kami sa buhay, napapagod na sa buhay, ayun, chika-chika. Noong dating katrabaho ko yan, nahirapan lang kami ng kaunti sa trabaho. Nagplano na agad kami na magre-resign. Pero ako lang naman yung natuloy na nag-resign. Parang naisahan ako dun Kapala sinandun namin si Johan at Yasi din sa kabilang bahay at kumuha rin kami ng sirok at pupunta nga kami ng palaisdaan at manguhuli ng alimango or katang. Bala ko kasi babawasan ko na yung mga alaga kong katang. Alisin ko na bagay yung malalaki na at ibebenta ko na. At mahal kasi ang presyo ngayon. At sabi ko nga pala kay Mark Anthony Paderon na isamahan niya muna ako sa panguhuli ng katang at bibigyan ko nga siya bago siya umuwi. Sa Laguna nga pala siya nagtatrabaho at siya yung lagi ko nakakasama sa vlog kapag ako'y napunta doon. Umuwi nga lang pala siya ngayon ng Quezon at gawa ng bininyagan yung anak ng kaibigan namin. Sa lahat nga pala ng mga kaibigan ko, halos siya na lang lagi yung nakakausap ko at gawa ng mga busy na nga sila sa mga kanilang pamilya. Buti na lang talaga naging bakla to. Sa ngayon pareho lang kaming addict sa mga K-pop, K-drama. Yan lang ang pinagkakaabalhan namin sa buhay. Masaya na kami dyan. Pero ang pumasok sa mga relasyon, nako, pareho kami ng pag-uutak. Wag na lang. Hassle. Sa ngayon tinatamad pa talaga ako mag-entertain ng mga ganyan, yung mga ligaw-ligaw. Kaibigan, okay pwede. Pero kung ligaw-ligaw, saka na muna. Pass. Pero hindi naman ibig sabihin ay babae din ang hanap ko. Kasi nagkaroon na ako ng boyfriend. Dalawa na yon. Dalawa na sila na inakala kong sila na talaga. Pero hindi pa rin talaga. O di wag, di manghibasan na laang. Parang wala ng talab o wala na akong gana sa mga salitang mahal na mahal kita, kumain ka na ba, kamusta ka na ba, mag-iingat ka, mamahalin pa kita. Hindi naman sa bitter ako kasi mga kapatid ko may mga jowa sila at masaya naman ako para sa kanila. Kumbaga parang tinatamad lang ako magbasa o mag-chat ng mga ganun. Kahit nga merong mga taong nanliligaw sa akin na gusto ko naman pero ayoko talaga makipagrelasyon. Ayokong sagutin, kaibigan na lang talaga. Kaya nga palagi kong sinasabi kapag sinipag na lang siguro ako. Pero yun na nga na pala yung maigi ang istorya nasa palaisdaan lang kanina kung saan na napunta. Mabalik tayo, may nakita nga pala kong katang din sa loob ng sirkulo. Inuli ko nga pala at ilalagay ko din sa kabila. Nakalabas na sila din sa lambat at wari ko butas na dun sa ilalim. Kakabukas ko pa nga lang pala ng paminto kaya naman wala pa nga nasa lungan na katang. Kaya naman naisipan namin na kumain na muna ng tanghalian. May baon na nga pala kaming pagkain at ang ulam nga namin ay katang din at saka itong isang lobster. Si Yasi nga pala ayaw kumain tapos si Johan naman doon sa sulok na kain. Ari nga pala si Makmakay parang ayaw kumain ng katang at parang piling daw niya high blood din siya. Sus ba't ako man laging ganyan ang ulam hindi man ina-high blood. Natalabla ang sa akin ng high blood kapag wala akong kwarta. Nga pala pagkatapos namin kumain ay dali-dali nga akong pumunta din sa paminto at meron na daw mga nasa lungan na katang. Medyo bad trip nga pala ako ngayon sa pag-voice over pero parang lagi naman. Hindi ibang settings kasi yung ginamit ni Makmak sa pag-video din sa aking action cam kaya naman ayaw mag-play din sa aking cellphone. Napakatagal mag-compressing tapos hindi naman pala magpe-play. Nga pala rin mga alaga kong katanga hindi naman ganun kalalaki pa talaga. Pero hindi naman sila pare-pareho ang size. Kumbaga pinipili ko lang yung malaki-laki na pwede nang ibenta. Nga pala rin mga alaga kong katang ito yung tinatawag na pulahan o pulang katang. Yung bagang kadalasan nakukuha sa mga ugatan ng mangroves. Ito baga yung halos nagakulay orange na ang sipit at tinaakala nga nilang luto na. Alam niyo dahil sa katang na ito natawag pa akong bobo. Sabi nung nag-comment, kakaiba daw ang katang din sa amin at pagkahuli ay luto na. Tapos sabi ko nga sa kanya, may gano'n naman talagang klase ng katang. Tapos ang sagot niya sa akin, wag ko daw siya gawing tanga. Siya daw ay probinsyana din. O edi siya ng probinsyanang lagi laang sigurong nasa loob ng bahay. O bakit parang nagagalit na naman? Nga pala ring isa nakuha namin ay payat kaya binalik ko muna din sa palaisdaan. Nga pala bumalik muna ako saglit din sa bahay at magtitingin nga ako ng mga gamit namin dito at baka maanod. At mataas nga ngayon ang tubig. So baligan na rin nga pala ang eksena din sa amin kapag mataas ang tubig. Hindi naman kami nababahala kahit sobrang taas ng tubig kasi nga itataas mo lang naman yung gamit para hindi maanod. At saka bihira lang naman yung ganyan. Nag-enjoy pa nga kami at maganda ang view at maganda ring maglangoy. Palagi nga pala kung may nababasa ang comment kung may buhaya daw ba dyan. Naku, wala nga ni. At nasa opisina na lahat sila. Yung mga bata pa kami sinisisid lagi namin yung ilog. Lalo na sinda Unichan saka yung mga pinsan ko. Pero wala nga silang nakikitang buhaya dyan. Ang meron dito ay lionfish o yung lalungan kung tawagin din sa amin. At saka yung mga naliligaw ditong malalaking isda. At saka kapag panahon ng dikya marami yan dyan. O yung salabay kung tawagin din sa amin. Pauwi na nga daw pala sila Johan dun sa kabilang bahay at naiinip na. Hindi ko na nga pala sila hinatid at gawa ng marunong naman na sila sa bangka. At saka may hasang naman yung dalawa na yan. 2 taon pa lang yung mga yan sinasama na sa dagat Pag di ka pa baga naman tinubuan ng hasang nun. Malapit nga lang pala yung pupuntahan nila, dyan lang yun sa pagliko. Ganda rin nga pala kataas yung tubig din sa harapan ng aming bahay. Kaya dati nung mga bata pa kami ang ginagawa namin kapag kami bibili sa tindahan, gumagamit kami ng tayakad para hindi kami mabasa. Alam nyo ba yun yung tayakad? Yung kawayan baga. May mga balsa naman kami noon na magagamit sa pagtawid pero mas trip nga namin gamitin ay tayakad para kapag nalaglag kami, diretso ligo na. Bali pagbalik ko nga pala din sa palaisdaan ay nagkakagulo nga dito yung mga bangus. Sumasalo nga sila sa agos. Hindi pa nga pala sila pwedeng i-harvest at gawa ng maliliit pa. Pero bala ko nga ibenta yung iba per peraso kasi sobrang dami
naming nailagay dito. Ay maliit lang naman yung area. Subali sasarhan ko na nga pala aring paminto at napapasobra na ang tubig. Lulubog na yung pilapil dun sa gitna. Subali hanggang dito nga lang pala yung video namin sa paghuli ng katang dinis sa palaisdaan. At umuwi na nga pala si Makmak. Hindi ko kasi magamit yung ibang video at gawa ng ayaw mag-play. Pero nung pagka-uwi nga pala ni Makmak, may nakita akong katang dinis sa may hagdanan. Nandito sa may bato. Napapaligiran kami ng mga mangroves at saka palaisdaan kaya normal yung may ganyan. Mahirap nga pala yung hulihin kapag ganyang nasa butas. Lalo na kapag ganyang nasa bato. Atawanan ka laang yan kapag dinukot mo. Atawanan pati. Kaya naman naisipan ko nga nakabitan na laang ng tain. Nilagyan ko nga pala nitong tulos para hindi siya lumutang. Tapos nilagyan ko rin ng kaunting dahon para naman bongga. Charis, hindi para hindi sila mauyo. Ano yun, nauuyo. Para hindi sila mailang na pumasok. After 30 minutes nga pala ay binalikan ko at ayan nga't nakapasok na siya dun sa loob. Ayos, diba? Easy catch. O diba kung titingnan nyo parang scripted na naman at luto na. Pero hindi naman ganyan ang itsura ng luto at yun ay pula. Tingnan nyo at nagalaw yan ay Nga pala yung nahuli namin katang kanina ni Makmak sa palaisdaan ay binigay ko na nga pala sa kanya. 2 piraso nga lang pala yun kasi karamihan ay maliliit pa. Yung iba malaki kaya nga lang ay payat. Nga pala na ipinost ko to sa reels, may nabasa nga pala akong comment. Masyado daw malaki yung tali. Lugi daw yung mabili. Hindi po yan malaki, ganyan naman talaga yung tinatali sa alimango. Nakabukad lang yung straw, hindi ko lang napilipit. Hindi yan magpapagalaw sa timbangan. Or pwede namang wag na lang nating talian kapag binenta. Bahala lang masipit yung bibili. Pero hindi ko rin naman talaga yan binenta, inulam ko din.